Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po sa swerte nating araw kasi po ilang beses ko nang binabalikan itong farm ni Kuya Artemio Manansala Pangan, no? Taga ano siya po, ano? Taga Baliwag, Bulacan. Napakaganda po ng ano ni Kuya dito. So, kausapin natin si Kuya Art or Artemio Pangan kung paano man nagsimula itong ano. Pero para po marinig niya mismo yung mga anak niya sa Japan. Kuya Artemio, bati ka muna. Magandang umaga sa lahat ng nanonood. Yung anak mo sa Japan, Kuya. Sa Japan, mag-ingat kayo dyan. Kuya, sabihin mong buong pangalan mo, baka sabihin lang kakamukha mo lang. Kuya Artemio. Ako si Artemio Pangan na taga Baliwag, Bulacan. Na may farm dito sa Kansinala. Ang pangalan ng farm ko ay Mahogany Farm. Yun po si Kuya Artemio Art Pangan. Si Kuya Artemio Pangan, ang sabi niya, matagal siya sa abroad. Kuya, kwento mo nga yung pag-abroad natin. 1986 pumunta ako ng Saudi hanggang 1990. 91 hanggang 2004 nag-Japan ako, walang uwian. Ano lang, sakripisyo ng konti para magkaroon ng konti punan. Opo, so yung sakripisyo ni Kuya Art sa panahon na to, nagbunga naman. Maniwala po kayo, itong farm niya napakaganda po kasi na-miss tayo dito. So yung mga nag-abroad, sabi ni Kuya Art Pangan, kailangan teamwork, ano Kuya Art? Dapat ikaw na lalaki naghahanap buhay, marunong kumako ng pera. Tama. Ganun din si Mrs. Si Mrs. ka, kwento mo ng konti Kuya, para ma-inspire yung mga nasa abroad din natin. Kailangan teamwork. Teamwork. Sabi marunong umawak yung pinadadalan mo. Sabi ni Hindi Kuya, yung gastos ng gastos. Opo. So sabi ni Kuya Art Pangan, dapat sa pagka mag-asawa, lalo na sa abroad ka, una, marunong humawak ng pera yung lalaki. At the same time, yung babae na pinapadalhan mo, dapat daw, sabi ni Kuya, marunong din humawak ng pera, huwag gastos ng gastos, Kuya. Ano mangyayari? So dito, ang pangunahing negosyo ni Kuya, ang pinakamarami yata, Kuya, pag-alaga ng itik. Sa bukid. Sa bukid. Meron akong 3 hektarya. Yun. Ako lang gumagawa. Ikaw rin kitrabaho, Kuya? Ako lang gumagawa. Ay, naku, napakagaling pala ni Kuya Artemio. So, si Kuya Artemio, ang sabi niya kanina, yung pagsasakripisyo niya sa abroad ng matagal, nagbunga naman, no? Nagbunga. So, salamat sa Diyos. Maganda yung diskarte niya at yung misis niya kasi naging teamwork nila, no? So, ito mga history ni Kuya Art Pangan, maging inspiration sa atin to, no? Sa mga nag-abroad. Kasi Kuya Artemio, Art, matagal may marami rin nag-abroad pero walang naipundar eh. Kasi pagdating sa abroad, may pangarap sila. Pagdating sa abroad, iniiwanan yung pangarap. Lahat ng bisyo pinapasukan. Marami akong nakasamang ganyan. Parehas po tayo Kuya Art kasi ako naman nasa Dubai, UAE. Ang nangyayari po, wag naman magalit yung FW. Minsan Kuya Art kasi nakakalimutan yung pamilya. Tama yun. Di po ba nakakalimutan yung pamilya? Maraming ganon Kuya, ano? Pero nakakalimutan nila yung iniwan nila. Ang iniisip nila yung ngayon, yung pag-uwi nila, hindi nila iniisip. Kaya marami nangyayari Kuya sa wala mga... silang na-invest. Kaya nangyayari po Kuya Art sa mga OFW, minsan maraming nasirang pamilya. So ito kaya napakaswerte natin sa araw na to, nakabit natin yung may-ari ng Mahogany Farm ni Kuya Art Pangan, no? Dito. So ma-inspire po tayo sa kanya. Sabi niya, nagsakripisyo siya pero worth it po. Sa panahon na to, masasabi natin stable yung buhay ni Kuya kasi may 3 hektarya sa lupa, may negosyo rito at napakaganda po ng farm niya. So sisilipin po natin. Kuya Art, ano bang pwede natin makita muna? Itik muna. Yung itik muna. Yung itik muna. Ito. Tsaka yung bukid. Ito. Muna yung bukid. So ito bilang itik Kuya para ano. Kita nyo gano'ng kaganda yung ano. So silipin lang natin dito kasi bisa natatakot po yung mga itik. No? Silip lang tayo kasi yun nga, ito yung service ni Kuya. Ang ganda po ng ano niya rito, surrounding niya. No? Konting bukas lang kasi yung itik po, lalo na pag hindi ka kilala, Kuya Art, ilang daan meron ka sa itik? May kita 1.5. Ay, dami. Ito 1,000 to. 1,000. Ayan po yung itik niya. Naku, ang ganda yung itikan ni Kuya, ang ganda. Sa loob kami lang. Sa loob ito ng naka-poultry. So, Kuya Art, nagigitlog ba lahat yan? Sa ngayon, 70% lang. So, ano po to? Simula pa lang o patapos na? Hindi, 5 months na yan.
So, umpisa pa lang. Oo, katatapos Oo. lang ng mangulag. Oo, yan pa. Ang sabi ni Kuya, ano sila, paumpisa pa lang Kuya, no? Oo. So, ito yung isang negosyo ni Kuya dito, maliban sa ano, mga lupain niya. Ito po, itik naman, no? So, sa inyong, para sa mga hindi nakakalam, yung itlog po ng itik, yan yung ginagawang balot, Kuya. Oo, balot. Tama. Yun, balot po, ano? So, yung isang negosyo ni Kuya Art, so, tisilipin natin iba, no? Sige, Kuya Art, anong baka lumabas yung itik? Ito yung sa ni Kuya Art sa araw-araw dahil umuwi siya ng baliwag. No, ito yung mabunting pisa naman niya si Kuya Eloy pero wala siyang damit. Ayan yan, no? Yung ano niya. Kuya Eloy, nagpagawa ka ng bahay dito, concrete talaga. Oo, hindi pa tapos. Pero ba't ang taas po? Lumulubog na rito? Oo, lumulog. Pero ito hindi. Hindi. Itong itikin natin, di na Hindi. lumulubog. Nakuha ko na yung sukat ng ano. Ah, yun. Ano. Talagang madiskarte si Kuya, ano, Kuya Art. So, pakita natin Kuya Art yung mga ano. Ang ganda po ng ni Kuya Art. May mga magandang halaman, no? Tapos ito yung pamilya ni Kuya Eloy. Ito yung Yan. talisay ko kanina. Itong talisay. Ito Kuya. Oo. Kuya Eloy, kwento mo nga ito. Ito ano, African talisay. Kapag pag 6-footer na yan, binebenta ng mga garden ano yan, mga 25,000. Nabili ko yan, megit 1,000. Ano pa lang, mga 2 ruler. Ito, ulitin natin itong talisay daw na to, no? African talisay. Oo. Kuya, nabigla ako doon sa presyo na sinabi mo. Paano nga po yan? Yung African talisay, magkano yung bili mo? Yung- Background natin si Kuya doon. No? Yung mga 2 ruler, mga 1,000 na. Kapag Oo. mga 6-footer na, mga 25 mil. Opo, yun ang, Nagtanong lang ako sa mga nagtitinda. yun ang halaman na pinag-uusapan namin ni Kuya. African talisay. Kuya, buti ginusto mo yan na napakamahal. Ano po yung ano yan? Dati mo nang alam yan o nakita mo lang, nagandahan ka? Ano ka ko ng alaman, nakakita ko mahal. Opo. Kaya yung mga kasama ko meron eh. So, nung binili mo ko yan, ilang inches ba to? Ito yung pinag-uusapan namin ni Kuya. Ito, Art. binili ko hanggang dito yan, may 1,000. So, pag umabot na siya ng mas mataas dyan, magkano na? 25,000 kapag Ayun. ganyan niya. Sabi ni Kuya Art, itong African talisay na to, ito yung tsura. Maganda po siya, oh. No? Maganda siya. Ano, So, yung mga marunong sa sa halaman, yung mga plantito natin, Kuya. yung mga Tsaka plantita. tao yan, yung mga Oo. Pag umabot daw ito na ganung katangkad, mga 7 ganito. 7 feet. Oh, Yan, 7 feet. 25,000. 25,000 na rin yung presyo niyan. So, Kuya Art, pakita natin yung ano mo, swimming pool mo. Good morning po. Ito yung swimming pool ng mga itik ni Kuya, no? Itik ni Kuya. Yan. Yung tubig ka mo. Yung tubig, Kuya, itong pagluma na, saan na napupunta to? Ayan, sa pala. Sa palay. Bali irrigation yan. So, ito, nagiging pataba rin sa palay, patubig. Oo. So, itong likod na to, Kuya, sa'yo lahat yan. Na ano? Ito, si Kuya Art Pangan, may tuturing natin itong magandang halimbawa ng OFW. Sabi niya, nagsakripisyo ng medyo mahabang panahon, pero worth it po. Sa kanya, sa miss niya, at sa mga anak niya na ipundor niya. Maganda pong diskarte ni Kuya Art kasi nga, Kuya Art, isang pinakamagandang investment natin, yung lupa. Number 1. Tama Number 1 po na ito. lupa. So, ilang taon mo na itong nabili, Kuya? Ay, may 10 taon na. May 10 taon. Alam niyo po, Ngayon, million na. alam niyo po, yung 3 hektare niyo, hundreds of million na ngayon yan. Oo. Alam niyo po, sanay ako sa Angeles. Yan sa Angeles, may naisakay ako na bumili ng Koreano, 600 meters lang, square meter. Dahil nga sa siya, sa daan. Ang halaga niya 50 mil. 50 million. Ganun ka Kaya Ayan. tumaas yung lupa dito, meron na kasing daan dito, dati walang daan dito. So nung nabili mo to Kuya Part, walang daan. Wala. siyang daan. Ano lang, merong gas-gas lang, yung Gas-gas dalang lang. ng tao. Okay. Ngayon na-develop. Opo. So, Kaya ang lupa dito tumataas. so yung ko rito, yung una, yung palayan. Oh. Then yung itikan. Oh. So, Nagumpisa ako sa 500 na itik, sinubukan ko muna. so ilang taon na po kayo nag-iitik, Kuya Art? Nagumpisa ako 2005. 2005. So, 2005, bali 11 years na po. Ay, hindi. 9 years. Tama ba? Okay, magkwenta na lang. Medyo mahina na kami sa mathematics ni Kuya Art, no? So, ito, pakikita natin. Kuya Art, so yung kabila, sa'yo pa rin yun. O yun, huwag na natin puntahan yun. Din, napakita natin yung itik. So, ito, yung naging silbing swimming pool ng mga itik. So, yung itlog ng mga itik doon sa kulungan ni Kuya, palalabasin yung itik para maligo, no? Swimming sila habang namumulot ng itlog. After nang kinuha yung mga itlog na pabalik sila ron sa kukunin daw natin yung sabi ni Kuya Art.
Dadahan daw madulas. Ito yung bukid di Kuya Art, no? So, ayan. Yan oh, ganda po ano sa bukid. Ayan. Kuya Art, anong medyo mahirap sa pag-aalaga ng itik? Ano yung mahirap para sa iyo? Ang mahirap sa akin eh, kapag namumulag na. Ano yung namumulag sa Tagalog, Namumulag Kuya? yung nag-ano yung baon. Ay, yung balayibo. Maglako lang bulbul. Kapag maglako lang bulbul, Elaman. tatabla ka mo, rin eh, bunda kapit na ala mo. Bakit kaya gano'n? Naninibago sila. Hindi, parang tao, nagbibihis. Buti Mga na, ano yun, mga 2 buwan. wala mo kayong ubigan maglupi lang. Oo, makanya yun. Kumbaga sa ahas daw, nagpapalit ng balat. Oo. Kaya naninibago sila. So, At parang saka, malaman may nalan eh, Kuya Art. Oo. Mahina sila, no? hindi, kapag ano, ganyan talaga ang itik, kapag ulan at saka araw. Naninibago rin. Oo, ano, parang tao din. Oo. Nawawala sa kondisyon. Oh, naniniwala po kay Kuya Art dyan kasi si Kuya Art, matagal na tayong pakita natin yung paranon mo, Kuya. Yung patubig ni Kuya na saan kumukuha siya ng ng tubig. Naniniwala ako dyan sa sinasabi ni Kuya Art sa pag-alaga ng itik. Kuya Art, ang dami na natin kaibigan na mag-itik. So nung lumaki yung tubig, dahil hindi sila nakalugi, yung mga nagpapasto lang sinasabi ko Oo. Diyan, bumapaan. nalugi sila kasi nga walang makakain daw na palay. Lumubog yung mga palayan. Oo. Mga palayan, no? Kaya na. So titignan natin yung patubig ni Kuya na paranom, no? So ito, yung mga OFW natin. Tandaan nyo yung sinabi ni Kuya Art, no? Bilang OFW dapat una marami kang yung maganda kang magdala ng pera, ikaw na lalaki. At the same time, yung misis mo na padadalan mo, masikap din. Kasi Kuya, may maasawa na, gastos ng gastos. Kasi alam niya may darating pa. So maswerte si Kuya Art, parehas silang Pansamantala lang. nag-teamwork. Kasi ang pag-abroad, pansamantala lang yan, temporary lang, no? Ayan po. Kuya, anong makina to? Yanmar. Hindi, GA. GA. 100. Ayan, yung patubig ni Kuya, oh. Yan. Yan kumukuha sa sapa, no? Saka doon. Oh. So yan lumalabas. Ayan, yung surround ni Kuya, no? So muli, Buti ka mo, wala na yung mga ganito. yung wala. Kuya Art, panghuli na, Kuya Art, panghuli na lang to para para ma-inspire yung mga kagaya na mga OFW sa kasalukuyan. So ano yung pinaka-paibo sa kanila para ma-inspire sila sa nagawa mo ng ganito? Ang payo ko sa kanila ay bago sila umalis dito may pangarap. Opo, Ang kaso pagdating sa abroad, nakakalimutan nagkakaroon yung sila ng bisyo. Unang-una yung minsan, Kuya, yung babae. Oo, nakakalimutan nila yung nagsusugal. pamilya nila. Natutok sa sugal tsaka sa babae, sa alak. Yung tatlo na yun, ang pinaka malaking problema, Kuya Oo, Art. malaking problema. Ang isipin niyo kapag nasa abroad kayo, tumatanda kayo. Kapag wala kayong pinadadala kada buwan, talo kayo. Kasi tumatanda ka eh. Opo. So alam nyo, kung lahat ng OFW, kagaya ni Kuya Art, pag uwi nyo, napakaganda yung buhay nyo, kagaya ni Kuya Art. Kung So, magbibisyo man lang kayo, yung lang, hindi yung tawag dito, hindi sagaran. hindi sagaran yun. Oo, kailangan nyo sweldo nyo. So, unang-una, itatamiw talaga yung para sa pamilya, Kuya. Oo, No? huwag nang kalimutan Kasi, ng pamilya. Iisipin natin, kaya nandun tayo, Para sa pamilya. para sa pangarap, Oo. lalo sa pamilya. No? So, ulitin natin, Kuya, ano yung si Kuya Artemio Art Pangan, taga Baliwag, Bulacan. Ito may consider natin na napakabuting halimbawa ng isang OFW, ganun din yung kayang misis at saka yung kayang buong pamilya, no? So yun pong doon, na sana yung mga kapatid dito ma-inspire po kayo, gayahin nyo, lalo na yung nakapanahon sila, Kuya Art? Oo. Kasi ang Samantala kayo habang nasa abroad kayo, habang bata kayo, kapag matanda na kayo, wala na. Tulad ko ngayon, kung hindi ako nagsumikap, matanda na ako, kawawa ako. Opo, tama po yun. Sa mga anak. Hindi pwede yun. Opo, Kailangan hanggat may buhay, gumagalaw ka. Opo. So, Kaya ito, inaani na namin. opo. So, parehas na kayo retiro ni Mrs. No? Si Mrs. ko, retired teacher, So, ano bang pangalan ni Ma'am, Kuya? Maria Tapangan. Ay Nanay Maria Tapangan, napakaswerte niyo po una kay Kuya Art, no? Ganun din po, maswerte sa inyo dahil teamwork po kayo. Kaya nakakamit niyo yung ganitong klaseng buhay. So, una salamat sa Diyos, pangalawa kay Kuya Art Artemio Pangan, dahil nga ilang beses ko na siya binalikan dito sa maganda niyang farm.
So salamat sa Diyos, nakita natin siya. Kuya Art, salamat po sa Diyos yung diskarte nyo sa buhay, yung pagsakripisyo nyo, ano po, may mabuting na naging bunga, ano po. Salamat po sa Diyos, salamat kay Kuya Art. Maraming salamat.